Opisyal nang tumanggi si Vladimir Putin sa negosasyon at sa Kremlin, malinaw na tinawag ang digmaan sa Ukraine bilang labanang dapat mapanalo ng mga Ruso kahit ano ang kapalit. Nagpahayag si Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na handang makipagnegosasyon si Putin pero hindi siya lalabas ng Russia para rito. Sabi ng Kremlin, kung gusto ni Zelensky ng negosasyon, pumunta siya sa Moscow pero hindi pa raw ngayon ang tamang panahon para dito. Sinabi ni Zelensky na si Putin, parang kalbong daga ay takot makipagnegosasyon at tumingin sa mata. Ayon sa balita, inalok na kay Putin ang Kazakhstan bilang lugar ng pagpupulong. Pero natakot pa rin siyang pumunta. Pero may paliwanag sa ganitong asal. Gusto pa rin ni Putin na magpatuloy ang digmaan. Kasi agad pagkatapos ng digmaan, may tunay na panganib na mawala sa kanya ang kapangyarihan o baka pati ang kanyang buhay. At ipapaliwanag ko sa episode na ito kung bakit. Ako, si Alexei Pechi. Ngayon ay Setyembre 24. Bago simula ng episode, paalala lang na araw-araw naming tinatalakay ang iba't ibang balita dito sa YouTube channel para lagi kayong updated. Kaya inire-recommenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon. Suportahan ang YouTube channel, Alexei Pechi. Pumili ng paraang komportable para sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Naglabas muli ng pahayag ang Kremlin ukol sa digmaan sa Ukraine. Tinawag sa Moscow ang kasalukuyang yugto bilang pinakamapanganib at pinakamahalaga para sa Russian Federation. Sinabi ng tagapagsalita ng diktador ng Russia, Dmitry Peskov, na dapat manalo ang bansang agresor sa digmaang ito. Inilalarawan niya sa mga Ruso ang digmaan bilang laban para sa kinabukasan, para sa mga anak at apo, kahit walang umatake sa kanilang bansa. Narito ang sipi mula kay Peskov. May digmaan. Ang nangyayari sa paligid, ito ay digmaan. Ngayon, ang pinakamatinding bahagi ng digmaan. Mahalaga ito sa ating kapalaran. Kailangan nating manalo para sa ating mga anak, apo, at kanilang kinabukasan. Mula Pebrero 24, 2022, tinatawag ng mga awtoridad ng Russia na espesyal na operasyong militar ang pananakop sa Ukraine. Noon, ang paggamit ng salitang digmaan sa Russia ay nagdulot ng pag-uusig, pagkakakulong at pananakit sa mga tao. Kamakailan, mas madalas nang marinig sa Kremlin ang mga pahayag na hindi na lang tungkol sa espesyal na operasyong militar, kundi tunay ng digmaan. Para sa karaniwang Ruso, ang digmaan ay katumbas ng kulungan. Pero hindi ito ganoon para kina Peskov at iba pa. Tingnan nyo, huwag kayong malito. At sa ganitong konteksto, habang nagsasalita sa pangkalahatang asembleya ng United Nations, sinabi ni Zelensky na sinasadya at tusong iniiwasan ni Putin ang anumang negosasyon sa kanya. Sipi, narito ang kinatawan ng Rusya, pero siyempre hindi siya ang tunay na gumagawa ng desisyon. Ang taong ito ay takot na humarap ng harapan sa Ukraine at sa mundo at hayagang aminin na gusto lang niya ng digmaan. Ginagamit ng Rusya ang veto sa United Nations Security Council para pahabain ang digmaan at ipagpatuloy ang pagpatay. Hindi kapayapaan ang hanap ng Kremlin, kundi paraan para ituloy ang agresyon. Iginiit ni Zelensky na ang totoong seguridad ng Ukraine ay dapat maging hangganan na di na muling tatawirin ng Rusya. Nanawagan si Zelensky sa Estados Unidos, United Kingdom, Pransya at China na kumilos ng magkakasama. Ayon sa kanya, ang nagkakaisang tinig ng pandaigdigang komunidad lang ang makakapilit sa Rusya na itigil ang digmaan. Sabi ng Pangulo ng Ukraine, may kakayahan ang China na impluwensyahan ang Kremlin habang ang Rusya ay natatakot sa Estados Unidos. Sipi, maging makapangyarihang puwersa, kumilos at magkaisa para matigil ang digmaan ng Rusya. Alam namin paano tiyakin ang seguridad. Ngayon, kailangan ng matinding puwersa para mapilitang kumilos ang Rusya para sa kapayapaan. Pagkatapos ng pahayag, nagpaliwanag ang Kremlin. Sinabi ni Peskov na ang pagpupulong ni Putin at Zelensky na walang paunang paghahanda ay isang public relations stunt na di umano'y tiyak na mabibigo. Siyempre, hindi rin nakalimutan ng kinatawan ng Kremlin na ipaalala ang dating katawa-tawang mungkahi ng Pangulo ng Ukraine na pumunta sa Moscow. At gaya ng sinabi ng nilalang na ito na ang apelyido ay Peskov. Sipi, bakit hindi ka pumunta kung bukas ka naman sa dialogo? Bakit ang diktador na si Putin na bukas daw sa dialogo hindi pumupunta kahit saan para sa negosasyon?
Sa Kremlin, sa lahat ng taon ng digmaan, sinasabi nilang bukas si Putin sa dialogo. Kung bukas nga siya sa dialogo, bakit natatakot siyang lumabas? Pasensya na sa salita mula sa kanyang bunker. Mas okay sana kung tahimik si Peskov, pero siguradong tatanggapin pa rin niya ng mga taga-Rusya. Ang totoo, inalok si kalbong diktador Vladimir Putin na makipagnegosasyon sa Kazakhstan, hindi pa sa Europa. Kinumpirma ito ni Presidente Tokayev ng bansa. Pero sobrang takot ni Putin na natakot pa siyang lumipad doon para sa negosasyon. Ayon sa impormasyon, nagbigay ng suhestyon ang mga koponan ni Zelensky, Pangulong Donald Trump, mga lider ng Europa gaya ni Pangulong Manuel Macron at Pangulong Recep Erdogan ng Turkey. Sinabi nila kay Putin, mag-usap tayo kahit sa Kazakhstan pa. Matapos nito, inalok kay Putin ang pagpupulong kay Zelensky sa Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Europa o neutral na bansang gaya ng Austria o Switzerland. Pero matigas na tumanggi ang Kremlin na ipadala kahit saan ang kanilang diktador na si Putin. Kaya si Putin ay duwag lang talaga. Isa lang siyang duwag na nagtatago sa Moscow at tumatahol sa buong mundo mula roon. Nakakalungkot lang na ang mundo mismo ay hindi pa rin makaalis sa dumi na tinatawag na Vladimir Putin. Pero sa Kremlin, masama na rin si Trump kaya parang ayaw na rin nilang makipag-usap sa kanya. Ang pahayag ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump tungkol sa posibilidad ng ganap na tagumpay ng Ukraine sa digmaan ay may kaugnayan sa kanyang pag-uusap sa leader ng Ukraine na si Vladimir Zelensky. Ito ay inihayag ng tagapagsalita ng presidente ng Rusya na si Dmitry Peskov. CP, kahapon ay nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan nila. Siyempre, narinig ni Ginoong Trump ang tungkol sa mga nangyayari ayon sa bersyon ni Zelensky. Sa lahat ng palatandaan, yung bersyong iyon ang naging dahilan ng ganong paghusga na narinig natin. Pero ayon kay Dmytro Medvedev, pangunahing manginginom ng Russia at pangalawang pinuno ng Security Council ng Russian Federation, hindi raw ganoon si Trump. Si Zelensky ang nagpaikot sa kanya at babalik si Trump pagkatapos ng ilang araw. Pero sa huli, gusto kong idagdag ang isang mahalagang kaisipan tungkol sa diktador na si Putin. Para sa kanya, ang digmaan laban sa Ukraine ay isang eksistensyal na digmaan para sa kanya mismo. Pagkatapos nito, malamang mawalan siya ng kapangyarihan. O kaya'y haharap siya sa imposibleng gawain ng pagpapaliwanag at pagpapagaling sa bansa na kahit ang kanyang absolutong kapangyarihan ay hindi kakayanin. Kailangan niyang ipakita sa mga inang sundalo at veterano ng Rusya ang isang tagumpay na sapat para mapawi kahit paano ang kanilang dalamhati. Kung hindi, mapipilitan si Putin na ipagpatuloy ang labanan hanggang matapos ang kanyang pamumuno o buhay. Para hindi na niya kailangang magpaliwanag kahit sa mga hindi pa naliligo na mga Ruso na wala talagang tagumpay, na isinakripisyo ng Rusya ang daan-daang libo at ang mga sundalo ay winasak ang ekonomiya, ibinagsak sa kahirapan ang bansa. At lahat ng ito para saan? Hindi malinaw. Malungkot man pakinggan, pero ang Rusya ay isang bansa na kayang tiisin kahit ilang milyong biktima. Handa ang mga Ruso na mamuhay sa kahirapan dahil sa digmaan, handa sila. At ang Moskva ay patuloy pa ring tinitiis ang sakit na dulot ng ekonomiya. At kapag hindi na ito matiis, ang Tsina, ang pangunahing taga-suporta nito, malamang ay makakahanap ng paraan para tumulong. Iyan ang lungkot ng sitwasyong ito. At sa huli, magdadagdag pa ako ng isang ideya tungkol kay Donald Trump na talaga namang ikinagulat ko. Kahapon sa social media, si Donald Trump ay literal na umamin sa kanyang kamangmangan. Matapos ang 9 na buwang pagsisikap para sa kapayapaan. Sabi ni Donald Trump, pagkatapos kong pag-aralan ang sitwasyong militar at ekonomiya ng Ukraine at Russia, naniniwala akong kayang manalo ng Ukraine at humina ang ekonomiya ng Russia. Isang tanong, sa 9 na buwan ng ikalawang termino bilang Pangulo, hindi alam o nakita ni Trump kaya ano ang ginawa niya noon. Alam mo, pagkatapos ng 9 na buwan ng mga pagsisikap para sa kapayapaan, ang sabihin na noong nalaman at lubos kong naunawaan ang sitwasyong militar at pang-ekonomiya, parang katawa-tawa iyon. Napakalungkot pakinggan ito para sa isang leader ng bansa na dati pang tinatawag na leader ng malayang mundo. Dito, magtatapos na ako. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.